Welcome everyone. You're watching Biblical Perspective and I'm your host Joel D. Abunales Jr. At isang pasasalamat ang aking ipinapabot muli sa inyo sapagkat muli tayong nagsama-sama upang muling magbigay ng mga inspirasyon, magbigay ng mga kalakasan sa panahong ating pong kinakaharap. At ganoon din, pinagpapasalamat natin ang kabaitan ng Panginoon dahil sa kabila na nangyayari ay meron tayong pagkakataon na makarinig ng kanyang salita. Meron tayong pagkakataon na mapag-aralan ang mga magaganda at mga mabubuting bagay sa kabila ng ating pong sitwasyon na kinakaharap. At sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa episode 8 na ng ating pong pag-aaral. So sa mga hindi pa po nakakanood ng mga nakalipas na pag-aaral natin, nariyan po yung link, episode 1, episode 2, hanggang episode 7. At pwede nyo pong tingnan lahat ng mga videos yan. Lahat yan merong kinalaman sa mga pagpapalakas ng ating pong mga espiritual, ng ating pong mga pananampalataya na sa kabila na nangyayari ay huwag tayong mawala ng pag-asa, kundi ang mga pangyayaring ito ay mas lalong makapagpalapit sa atin pong relasyon, sa atin pong Panginoon. Ngayon, ang episode 8. Sa episode 8 na ito na ating pag-aaralan ay meron pong direksyon o presentasyon ng pag-aaral na merong kinalaman sa COVID-19 positive results. So bago natin pag-aralan ito ay inaanyayahan ko po kayong lahat sa isa pong panalangin. Lord, maraming salamat sapagkat sa oras na ito muli kaming mag-aaral ng inyong salita. Magsasama-sama kami na bagamat kami magkakalayo, ay pinapag-isa nyo kami, pinapaglapit nyo po kami dahilan sa teknolohiyang ito. Nang lahat ay makakanood online sa kanilang mga tahanan at pagpalain nyo po ang programa namin. Pagpalain nyo din po ang nanonood, bigyan nyo po sila ng pakinig at ng mga inspirasyon mula po sa inyong salita na mabigyan po sila ng kalakasan sa panahon ng kinakaharap po namin ang COVID-19. Pagpalain nyo kaming sama-sama sa oras na ito. Salamat sa pakikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, ang ating pong pag-aaral ay merong kinalaman sa COVID-19 positive results. So, kumbaga itong pag-aaral natin, it's a series ng ating pong kinakaharap ngayon ng COVID-19. So, mapapansin yun from episode 1, episode 2, lahat yon ay in relation dito sa ating kinakaharap na COVID-19, itong pandemic na ito, itong virus na ito na kinakaharap ng sanlibutan ngayon. At gusto ko pa rin kayong bigyan ng mga inspirasyon, ng kalakasan kasi alam nyo po, hindi ito biro ang ating pinagdadaanan. At hindi lamang dito sa Pilipinas, kung saan naroroon ako ngayon, kasama aking mga kasamahan, kundi itong ating kinakaharap ngayon ay mayroong impact maging sa life natin, sa current situation natin, sa family natin, sa trabaho natin. Kumbaga para sa mga tao na hindi ganun kalawak ang kanilang understanding sa nangyayari sa sanlibutan natin. Gusto ko kayong bigyan ng assurance muli sa video na ito na inyong mapapanood na ang COVID-19 na ating kinakaharap ay mayroong positive results. Again, our topic is COVID-19 positive results. Alam niyo pagka pinag-aralan natin COVID-19, positive ka. Yan ang nakakalungkot na balita na pwede mo mapakinggan ngayon. Na ang isang tao ay maging positibo sa pagkakaroon ng COVID-19. But on the other way around, ang gusto kong ibigay sa inyo na mabuting balita na ang COVID-19 ay merong positive results hindi lamang sa social economics natin, hindi lamang sa physical stature natin, hindi lamang sa surroundings natin, environment natin, at maging sa atin pong spiritual, merong mabuting resulta ang COVID-19. So this is part 1. This is COVID-19 positive results part 1. So, ibig sabihin, si-series natin ito. So, most probably, baka magkaroon tayo ng part 3. So, this is part 1 of our COVID positive results. So, abangan po ninyong susunod na video natin pong ilalabas. So, gusto kong basahin ito na binabanggit ni Dr. Diego Souza. Ang sabi niya, sa kanyang reflection, o sabihin natin observation on the positive results of the COVID-19. He says, some positive results of the global pandemic.
The earth is given a Sabbath or tinatawag na sabbatical kung sa Bible pinag-aaralan ay rest as a CO2 or carbon dioxide emissions are drastically lowered due to stoppage of airline and car travels and stoppage of cruises and tourism. Wildlife which haven't shown up in a long time in many places have begun to show up again. The air quality and quality of water in the seas and rivers have likewise drastically improved. COVID-19 has given Mother Earth the sabbatical it badly needed that mankind was not willing to give. So imagine, can you imagine that COVID-19 on the other way around is giving us what? A positive impact on the Mother Earth. Imagine, walang trabaho ngayon, walang car travels, stoppage ng airlines, walang biyahe, lahat yan na binabanggit dito ni Dr. Sousa na merong positive results sa Mother Earth. So can you imagine mga kapatid, yung pagpapahinga pala natin, yung rest from work, yung rest from labor, has its what? Positive impact not only on the Mother Earth, but of course, sa life natin na nakikinabang sa Mother Earth. So take a look at this. Meron ako nakuha dito from National Geographic. Bago lang ito, 2020, na kung saan namataan nila sa kanilang pag-aaral na malaki ang positive results na nagginawa ng stoppage ng mga factories, stoppage ng mga travels dito sa tinatawag nila na interruption ng mga bagay na ito sa pangyayari sa kapaligiran. So nagkaroon siya ng positive impact pagdating saan? Sa tropospheric density nung tiningnan nila ito dito sa kanilang research. So makikita nyo dyan, nakafocus dyan sa inyong mga screen, yung kaibahan nung tiningnan nila doon sa site, nung tiningnan nila yung kaibahan ng may COVID-19 at nung walang COVID-19 at nang merong COVID-19. So dito sa pollutant drops, ito particularly sa China, meron silang nakitang pag-aaral dito noong January 1 to 20 hanggang February 25 noong 2019 last year. Makikita nyo dyan yung parang reddish-brown. Tinatawag dyan siya na nitrogen dioxide. Yan yung parang reddish-brown na makikita yan. Nakikita yan na pollution sa air. So, nung tiningnan nila yan, kinompare nila nung 2019 at kinompare nila sa 2020 ngayon na stoppage lahat, walang work, nagkaroon ng rest si Mother Earth. Makikita nyo dyan na napakalinaw. Ang ganda nung site nung tiningnan nila na wala masyadong nitrogen dioxide. So nakikita nyo kung anong result nito sa kapaligiran natin na merong rest na dapat na maranasan din maging ang ating kapaligiran. So again, our topic is COVID-19 positive results. So mamaya makikita ninyo, this is part 1 of our COVID-19 positive results. And of course, hindi lang siya tiningnan doon sa China yung result. Maging sa Italy, kinuha ko ito sa European Space Agency, tiningnan nila yung image showing the levels of nitrogen dioxide na drastically falls talaga ito mga kapatid, mas bumaba compare sa last year. So both China and Italy have recorded significant falls in nitrogen dioxide. So related ito lahat doon sa sinasabi ko kanina na stoppage ng cruise, stoppage ng travel. So bumaba mga kapatid. Yung usok na minimize, the gas is a serious pollutant and also indirectly contributes to the warming of the planet. So alam naman natin yung mga usok na yan yung isa sa mga unti-unting sumisira dito sa ating pong planeta. So nung nawala lahat, because of COVID-19, nagkaroon siya ng positibong resulta na minimize or na lessen, nasabi pa nga dito yung term na binanggit nila, drastically lowered yung nitrogen dioxide na sumisira sa atin pong planeta. At nakikita naman natin yung result, tinignan ko siya yung ilan sa Twitter na binabanggit doon sa weforum.org, nakaka-capture sila ng ilan sa mga lugar na kung saan nagkaroon ng positive results ang COVID na for so many years, hindi nila ito
nakikita. So, merong isa, I think Chinese ito, Chinese yung pangalan niya from the Twitter. Ang sabi niya ay ganito, na kung saan nakuha itong picture na ito doon sa Italy. Tingnan niyo po ang sabi levels of nitrogen dioxide pollution fell drastically in parts of Italy, a direct result of the country closing due to COVID-19. Venetians say the water hasn't been this clear in 60 years. Air quality and pollution continues to clear. Some refreshing positive news for your Mother Earth. So, makikita nyo dito, minamahal kong mga kaibigan, lahat ng mga nanonood, kung makikita nyo, parang naging crystal clear yung water na for over 60 years hindi siya nakikita. Dahil walang nitrogen dioxide na present is because of nag-stop lahat ng mga trabaho, nag-stop lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran natin. At hindi lamang yon. Meron din binabanggit dito sa Twitter na pinost ni Rex Chapman ang sabi niya, without the traffic of ship and ferries, dolphins have reappeared. So imagine nyo kung anong impact maging sa nangyayari sa kapaligiran natin, na yung maging sa wildlife na matagal na hindi nagpapakita, ngayon nagpakita na. It's because stoppage, nagkaroon ng rest ang ating Mother Earth. So, kung makikita nyo ito, lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, ganito kaimportante ang rest, mga kaibigan ko na nanonood. Ganito kaimportante na dapat nating tingnan na minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagpapahinga. Hindi lang siya nakakatulong sa Mother Earth, kundi somehow nakakatulong din siya on the part ng human being. Pansin niyo po ito, sinabi ni E.G. Martin, dito sa Day of Rest in Nature and Human Nature, ang sabi niya ay ganito, that sustained effort of mind or body brings about a state of weariness with marked impairment of efficiency is among the commonest facts of human experience. That an adequate period of rest will abolish the weariness and restore the efficiency is knowledge that sustains that tired worker through his period of toil and enters gratefully into his experience at its what? Completion. Meaning, sabi ng author dito, may mga pagkakataon talaga na tayong mga tao napapagod na kinakailangan natin ng what? Adequate period of rest, na kung saan yung rest will what? Will abolish the weariness and restore the efficiency of human knowledge. So makikita niyo ang kahalagahan kung bakit merong pagpapahinga. Kung ang tao napapagod that needs to rest, ganun din ang Mother Earth natin. Napapagod na kinakailangan ng rest, na nagre-restore ng lahat ng mga bagay na kinakailangan nito. So nakita niyo kanina sa mga pictures na maging doon sa Italy, nagkakaroon ng pagbabago, maging sa wildlife, nagkakaroon ng pagbabago na hindi naman nagpapakita noon, ngayon nagpapakita na sa kanila because of rest, because of COVID-19. So, ibig sabihin, mga friends, meron pa rin positive result ang COVID-19 na ating pong kinakaharap. Ano pa? Hindi lamang yun. Ngayon, walang trabaho. Meron tayong tinatawag ngayon na work from home, di ba? Yung iba, na wala din talagang trabaho, wala ring sahod. Yung iba naman ay work from home. At di nyo ba alam na merong tinatawag na epekto rin kapag halimbawa ikaw na nanonood ngayon, stress ka sa boss mo, stress ka sa mga manager mo, nagkokos sila ng pain sa puso mo, nagkokos sila ng heartache sa'yo. Hindi mo ba alam na maging sa pag-aaral ay nagpapakita na ang boss natin nagke-create siya ng heart attacks? Merong binabanggit dito si Jim Wilson at si Roger Russell dito sa Bad Bosses Cause Heart Attacks in Illustrations for Preachers. Ang sabi dito ay ganito, from 1992 to 2002, Swedish researchers at the Karolinska Institute in Stockholm tracked more than 3,000 men, rating them in their perceptions about their bosses. By the end of their study, 74 of the men had suffered what? Heart attacks or other serious cardiac events. The lower an employer's leadership score, the higher the worker's risk of heart problems. The chance of heart attack also increased
with the number of years of exposure to the bad boss. Makikita ninyo kung ikaw na nagtatrabaho ng matagal, nangongonsuming ka sa boss mo, hindi kaya minsan nagkokos siya ng problem sa'yo kung bakit ka nagkakasakitin kasi lagi mo siyang iniisip. Nakikita mo ba yung para sabihin na natin na maliit na chance ngayon na nagpahinga ka from work, nagpahinga ka or maaring ang boss mo bad sa'yo, hindi wala akong sinasabi kung sino, pero sabi dito sa research na binanggit na marami mga employees ang nagkaroon ng heart attack dahil sa mga bad boss nila. Hindi kaya ngayon na nagpahinga ka, hindi kaya mabigyan mo ang chance ang sarili mo makapagpahinga ka na marinig mo na binubulyawan ka ng boss mo, sinasabihan ka na masasamang salita, hindi kaya nakatulong sa'yo personally sa physical rest mo na wala ka naririnig na negativity galing sa boss mo? Hindi kaya may mga ganong bagay na pwede nating makita sa positive results ng COVID-19 na ito? Walang work, lahat sarado. Sana makita natin yung positive side na ito. Hindi kaya pagka nagtuloy-tuloy pa yan, walang COVID-19 or what, baka susunod, may stroke ka na, heart attack ka na dahil wala kang rest sa mga bagay-bagay, maging sa boss mo na nagsasabi ng hindi maganda sa'yo. And that is the reason why rest is important for human beings like us. And this is important why we must rest. We must pause from our from our labors. Hindi kaya nakakatulong dito sa atin personally na makapag-rest tayo in so many ways. Pansin niyo sinasabi ni Martin H. Manser dito sa Dictionary of Bible Themes. Ang sabi niya ay ganito, in creation, God has established a pattern of work and rest that is to be a model for believers. Meaning, sa Bible meron ng idea. Ang mga Christians, binigyan na sila ng idea kung paano magre-rest, kung paano saan nakaugat ang rest. And don't you know that even God Himself experienced this kind of rest? So let's take a look at the biblical account in Genesis chapter 2, verse 1 to 3. So in order for us to better understand the meaning and importance of the word rest, maging sa Bible, nagko-connote siya ng meaning na importante rin sa life natin, sa life din ng mga tao na nasa kapaligiran niyan. So take a look at this. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God finished His work. On the seventh day, take note, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Meaning dito pa lang, merong idea ng word ng rest na kinakailangan nating mga tao. And even God Himself, He rested on what day? Seventh day from all His work. So, nung after na mag-create ng Diyos from day 1 to day 6, meron siya nakitang maganda noong yung tinatawag nating word na rest. Itong rest na ito, pansin nyo, ako na, medyo hindi ko man masasabi yung overall scope ng rest, ng experience ng Diyos. Pero ako personally, yung rest, ako halimbawa, naglinis ako ng buong bahay, nagmapa ko, nagtrabaho ako, naglaba ako, nagpakain ako ng bata, nagpaligo ako, naglinis ako dyan sa bakuran, lahat ginawa ko yung rest. Tapos, uupo ka na nung kinagabihan. Pagkatapos mo kakain, matutulog ka na, o magsi-cellphone ka na, o magbabasa ka na. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo yung gawain mo, at nung tinignan mo, wow, ang linis, ang ganda nung bahay mo, ang ganda nung kapaligiran. So, this expression could also apply doon sa experience ng Panginoon. Kasi yung verse 3, pansin nyo, because on it God rested from all His work. Nakita ng Diyos, wow, ang ganda nung creation. So, makikita nyo yung importance ng rest. Dito sa verse na ito, that God established this pattern of rest and work na model para sa atin. So makikita nyo, ang COVID-19, meron pa rin positive result pag pinag-usapan natin yung rest, yung pamamahinga, yung quarantine lang dyan sa bahay natin. And I'd like to read this because rest, in Genesis chapter 2, because rest as what? Cessation of activity. It says here, the first occurrence of the theme in Genesis 2,
to 3, where God rested on the seventh day from the work of creation. So, merong cessation, pagtigil ng activity. So, while there is a sense that rest is a cessation of labor, the notion of rest is much richer than that God. God's rest expresses the completion and goal of His purpose and the enjoyment of the perfection and harmony of creation. And that is why in Genesis chapter 1 verse 33, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning the sixth day. Hindi kaya ito rin yung dahilan kung bakit nakarest lahat ng tao, for us to be able to see that after COVID-19, we will see now the results of our rest, the results of our home quarantine sa Mother Earth natin. Kasi nung makita ng Panginoon na ang ganda ng kanyang ginawa, it was very good. So I am hoping and praying that after this COVID-19, we could still see positive results. And after this quarantine, when we go out of our homes, we could say that that napakabuti nitong COVID-19 na ito dahil meron pa ring positive results. And not only that rest as cessation from movement and trouble. Hindi kaya sa life natin bago ang COVID-19, ang dami nating troubles in life, ang dami nating kinakaharap, wala tayong pahinga, wala tayong tulog. And this is the reason why God established this rest for humanity. And it states here that the state of restlessness indicates that the state of rest includes ultimately a cessation. Di ba kanina, cessation from what? Worldly activity. Now, cessation from what? Not only of motion but also of strife from sin and its consequences. Rest is therefore about more than safety and settlement. It also concerns restored relationships with Yahweh. It is an object reality and an inner state. Hindi kaya sinasabi ko lagi sa mga presentation ko. Yung COVID-19, yung positive results is not only restoration for Mother Earth. It could also be what? A restoration sa relationship natin sa ating Panginoon. Kasi matagal tayong nawala eh. Baka busy tayo sa mundo, pero ngayon lockdown tayo, we have more time for our family, we have more time para sa ating Panginoon. Hindi kaya restoration ang COVID-19 ng ating relationship sa Diyos. Restoration or cessation from movement. Restoration, rest from what? Cessation from what? Worldly activities. Kasi sa mundo, ang dami dyan eh. Party dito, party doon. Gala dito, gala doon. Pag in-invite mo, tara, ano tayo? Mag-reflect tayo. Wala akong time eh. Kaya mayroon akong preacher na inaano niya na may myth ng time. Hindi talaga totoo ang time hindi talaga totoo yung wala akong time. Ngayon, marami na tayong time. There is no reason for us to reject God. There is no reason for us to reject Him. And that is why we are studying this subject that despite of this COVID-19, we could still see a positive results. That is why W.L. Walker, he said, rest is sometimes equivalent to trust and reliance. So meaning when we rest, it means what? Trust and reliance. Hindi kaya nung hindi pa tayo nagre-rest, lagi tayong aligaga, nagtatiwala lang tayo sa sarili natin, we don't see God in the everyday scenario of our lives. And now, we are in this enhanced quarantine. Nakikita na natin now yung scenario na kasama natin ang ating Panginoon. That is why rest is very important for human being, friends. Rest is very important for our Mother Earth. Nakita niyo result kanina, di ba? Maganda ang result sa environment, maganda ang result sa Mother Earth. Rest is very important and it is equivalent to what? Trust and reliance. Alam niyo, tiningnan ko yung word na rely or reliance sa Bible. Na kapag nag-rest tayo, binibigay natin ang lahat sa Diyos. Alam niyo, wala ring masama sa enhanced quarantine as long as binibigay natin yung tiwala natin sa Panginoon. When I look at 2 Chronicles chapter 14, verse 11, nakita ko dito yung word na rely in the experience of King Asa, king of Judah. It says here, 2 Chronicles chapter 14, verse 11, Then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against this mighty. Help us, Lord, our God, for we, notice the next word, rely on you, for we rest on you.
for we trust on you. Same words being applied here. And in your name, we have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mere mortals prevail against you. Don't you know na these words of Asa were uttered because of the enemies coming to them, coming to Judah. Pero yung attack against them, bago niya nasabi yung mga words na yon, King Asa already relied upon the goodness of God. Bago pa nangyari yung mga attack na yan, na-establish na sa puso nila na magtitiwala sila sa Panginoon. And that is the reason why, after relying on God, verse 12 of 2 Chronicles 14, the Lord struck down the Cushites before Asa and Judah. Friends, when we rest in God, when we rely upon the goodness of God, when we trust God, we could also defeat COVID-19, friends. If we trust God. When we trust God, when we give our lives, when we surrender everything to God. Hindi kaya nung bago pa COVID-19, nagtitiwala lagi tayo sa sarili natin. Kahit wala ang Diyos, magagawa natin lahat. Kahit wala ang Diyos, kaya natin buhayin ang pamilya natin. O ngayon, may COVID-19 na sa bahay tayo. Noon hindi tayo tumatawag sa pangalan ng Diyos. Ngayon, tumatawag na tayo sa pangalan ng Diyos. It's because it is just now that we understand the word rest, the word trust, the word reliance on God as the creator of the universe. Friends, bago pa yung attack against Asa, meron na siyang ginawa sa Judah. Pansin niyo yung sa verse 2 to 6 ng 2 Chronicles chapter 2 to 6. For you to understand the situation of Asa, let's read. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. Verse 4, he commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey his laws and commands. He removed the high places and incense in every town in Judah, and the kingdom was at peace under him. Verse 6, he built up the fortified cities of Judah since the land was at peace. No one was at war with him during those years, for the Lord gave him rest. For over 10 years, friends, walang attack, walang threat against Judah. Pero ang ginawa ni Asa, the king of Judah, he reformed the people. He reformed those high places. Tinanggal niya lahat ng mga Diyos-Diyosan doon. Tinanggal niya lahat ng mga kinakagawian ng mga tao, masamang gawi ng mga tao. He reformed even the very lives of the children of Israel. Friends, sa ama ng tahanan, sa mga nangunguna sa bahay ninyo, ito yung time na tanggalin ninyo lahat na kakaharang sa inyong paglilingkod sa Diyos. Ito yung time lahat na tanggalin nyo lahat yan. Lahat ng umaharang ng ating paglapit sa Diyos. It could either be your phone, it could either be your tinatawag natin na yung pagharap natin sa mga bagay-bagay, maging sa technology. Ang sabi ng isang preacher na napakinggan ko, technology is a wonderful tool, but a horrible master. Hindi kaya ito, kinagamit namin itong online ministry para mapaabutan kayo, ang pamilya ninyo ng mabuting balita. Tinitake namin siya as advantage to inspire more people, to encourage them amid this COVID-19. Kaya ang ginawa ni Asa, bago pa yung attack sa kanila, meron na sa puso niya ng pag-rest, meron na understanding sa puso niya that whatever happens to him and to his people, they will not be moved because they establish the word reliance or trust in their hearts sa Panginoon. Ito yung time, mga kapatid, na establish natin yung trust sa Panginoon. Kung noon, bago yung quarantine, wala ka sa bahay mo, nagsosulo ka lang, wala kang trust sa Diyos, yung positive results na ito, nakapagpahinga ka, you have more time to reflect
upon the goodness of God. Marami na ako narinig niyan na nabago yung life nila, yung kanilang perspective sa life, magkaroon silang time na makipakinig ng mga sermons, kaya nga lagi namin ni-encourage, i-share nyo to sa family ninyo, i-share nyo lahat ito sa mga mahal ninyo sa buhay, itong video na ito para lahat mapaabutan. So, that is also the reason why yung word na rest ito, even Jesus Himself, repost sa lahat ng mga, kasi si Jesus, public figure during His time. Ito yung time na maging si Jesus, in-encourage yung mga disciples niya na mag-rest din sila. Mark chapter 6, verse 31 and 32. And He said to them, "Come away by yourselves to a desolate place, and rest a while. For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away into the boat to a desolate place by themselves." And even Jesus Himself encouraged the disciples to take what? Rest. Kasi na mahalaga yung rest eh. Mahalaga yung rest sa kanilang buhay. Mahalaga yung nagre-reflect din sila sa life nila. Not all the time, puro work. Sa lahat nag-work ngayon, sa lahat ng busy sa pagpapakain sa pamilya, sa lahat ng nanonood ngayon na walang time sa Diyos. This is now, you see now the importance of rest in our lives. Not only sa Mother Earth, yung effect nito, kundi effect nito sa life natin. Hindi kaya nakakapag-regain ng strength yung katawan natin. Ngayon nakakatulog tayo, nakakapag-rest tayo, nung may trabaho tayo noon, hindi naman tayo nakakatulog. Hindi lang sa physical, maging sa spiritual, merong positive result ang COVID-19. And it also points out that J.S. Clemens, sa last presentation ko, ang sabi niya important, the point that Jesus needed repose, bodily rest, relaxation as witnessing to His real human nature at the same time, it is to be noted that undoubtedly, Jesus sought by such withdrawals from public life not only repose and relief, but also opportunities for the special instruction of the 12. And not only that, not only Jesus withdraw Himself from the public, He withdraw Himself to what? To further instruct His 12 disciples. Hindi kaya friends, sa mga ama ng tahanan ngayon, sa miyembro ng pamilya, sa loob ng maraming taon, wala kang time sa mga anak mo. Sa loob ng time, wala kang taon na kinausap mo yung anak mo, yung family members mo. Friends, ito yung time. Si Jesus, hindi lang yung physical rest o relaxation yung kanyang inaalala, kundi magkaroon pa siya ng maraming time with His disciples. COVID-19, positive results. We have more time sa family natin. COVID-19 positive results na restore ibang bagay sa Mother Earth natin. COVID-19 positive results, nagkaroon ng restoration yung ating physical. Nagkaroon ng restoration ng ating spiritual. Maraming mga tao ngayon naghahanap sa Diyos. Maraming mga taong tumatawag ngayon sa Diyos. And it's not an indication of hopelessness and helplessness. It's an indication that people now are longing for God. That is the positive results of COVID-19. The thirstiness, we are, hunger. We are hunger for the Word of God. Friends, we are inviting you to watch more of our videos. We are inviting you, invite your friends. Hindi kaya ito yung time na kayong pamilya na hindi nagsama-sama, winidraw nyo yung lahat ng work ninyo just for this, na makasama ninyo inyong family. Marami ako na rin, even celebrities, even mga prominent people, they even said, they even utter the words, the positive words, yung mga bagay na nakakatulong sa kanila sa COVID-19. Wala silang time sa family nila, but now, nagkaroon sila ng time. Sa binasa natin kanina, hindi lang si Jesus nag-withdraw from the public para magkaroon ng physical rest, relaxation, kundi magkaroon siya ng further time to instruct His disciples. So, sa mga hindi nakakasama ng maraming taon sa family, this is the time. Right time yung rest. Nakasama mo ang family mo. So, take it as a blessing. Take it as a positive results ang COVID-19 na yung rest. Nagbibigay ng restoration sa Mother Earth, sa physical natin, and most importantly, the positive results of COVID-19 restores our relationship with Jesus. It restores the lost relationship with our Creator. And now, you are there, we are here in this situation. This is now the time that we talk to God. May sabi nga iba, TikTok,
This is not the time that we take time to talk with Jesus. So friends, I'm inviting you to a prayer. I'm inviting you to have more time to take a rest or take some more time to reflect upon the goodness of Jesus. Kasi sa kaguluhan ng mundo natin, hindi minsan natin naintindihan yung sarili natin. Napupuyat tayo, wala tayong rest. Pero ngayon, may positive results ang COVID-19. May marami tayong time makipag-usap. Hindi lamang sa family members, sa friends, marami tayong time para hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So there's still positive results, there's still hope amid this COVID-19. And sa verse, binasa natin kanina, when we rest upon the goodness of God, when we rely on the goodness of God, magkakaroon tayo ng pagtatagumpay sa buhay natin. Ako naniniwala, mayroong breakthrough ito, may positive results ang COVID-19. Friends, let's trust Jesus. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Lahat ng ito may pangyayari. Alam ko, magkakaroon tayo maraming testimonies after this effect ng COVID-19. So inaanyahan ko kayong lahat na manalangin tayo, na tayong lahat ilapit natin palagi ang ating sarili sa paanan ng ating Panginoon. Let's pray. Lord, thank you so much na natapos muli kami sa isang episode na ito na kung saan nakita namin ang isang maganda pa ring pangyayari na sa kabila ng COVID-19, meron pa rin itong positive results, hindi lamang sa Mother Earth, hindi lamang sa socio-economic, sa politics, maging sa physical, kundi nakikita namin ito maging sa spiritual rest namin pa. Nakakapag-rest kasama ang aming family, nakakapag-rest, nagkakaroon kami ng further instruction with the members of our family na pag-ibayuhin namin ang aming relationship sa aming mga anak, sa aming mga asawa, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming rest na ito, magkaroon kami ng ibayo pang pakikipag-usap sa aming Panginoon. Lord, maaring sa maraming panahon na ubos ang aming panahon sa maraming bagay, sa gadgets, sa maraming mga kaabalahan ngayon, binibigay namin ang time na ito na makipag-usap kami sa iyo. Maraming time na mailapit ang aming buhay sa iyo. Kaya pagpalain niyo po lahat ng mga viewers namin, lahat ng family na nanonood, ibigay niyo po sa kanila ang pag-asa na sa kabila ng COVID-19, mayroong positive results ito sa kanilang buhay. Help them, Lord, to reflect upon your goodness, to reflect upon those things you have done to their lives, Lord. Please, allow us, Lord, to experience the joy, to experience your presence sa aming buhay habang naka-lockdown. Bless niyo po ang family namin, bless niyo po ang members ng family namin, Lord, sa lahat na nangangailangan sa iyo. Tugunin niyo po ang mga prayers nila. Salamat sa pakikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok ng amin pong programa. Muli po namin kayong iniimbitahan na i-like nyo po ang Biblical Perspective page at lahat ng mga link na nandyan nakalagay ay inyo pong i-click. Mapapanood nyo po from episode 1 up to episode 7. Lahat ng mga videos na ito i-share nyo po sa mga family and friends ninyo. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Magkita-kita muli tayo sa next episode natin. Ang kapayapaan ang sumaating lahat.